Ito ngayon ang pinaka-the best valued phone ng Infinix. Dahil kung usapang camera, display, gaming performance at kung ano-ano pa, ay nangunguna talaga tong phone na to. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit ko nasabi na ito yung best valued phone ngayon ng Infinix. Pag-usapan natin yan. Let's go! So ito yung best valued phone na tinutukoy ko kapare ko ng Infinix. Ito lang naman yung Infinix 035G. Usually ito yung pinakabagong phone na nirelease ngayon ng Infinix dito sa Philippines. At sinasabi ni Infinix na ito daw yung kanilang bagong flagship phone. Pero yung presyo nito, pang mid-range level lang dahil nasa 14,999 pesos lang tong phone na to. By the way, lilinawin ko lang na ito yung best valued phone ngayon ng Infinix pero hindi ito yung pinakamalakas na phone ng Infinix kapare ko. But pumapangalawa siya sa pinakamalakas na phone ngayon currently ng Infinix dito sa Philippines. Kaya ngayon, suriin natin at tingnan natin kung ano yung kayang ibigay ng phone na to. Let's go! So simulan muna natin sa mabilisang unboxing. So usually pag open natin ng box ay nandito na agad yung ating mismong phone. The second layer naman is nandito yung ating jelly case, Infinix warranty card, power brick, charging cable, at yung ating SIM injector. At yun lang mga kapare ko. So alam ko na medyo late tayo sa review na to kapare ko pero hear me out. Dahil ginamit ko tong phone na to as my daily driver phone, kaya asahan ninyo na i-share ko yan lahat dito sa video na to kapare ko. Anyway, simulan natin sa display part nito. Usually itong phone na to ay naka-curve AMOLED display na bezel-less kapare ko. Meron na tong 1 billion colors, 144Hz refresh rate, at 950 nits peak of brightness. Pagdating naman sa size nito, meron tong 6.78 inches at meron din tong resolution na Full HD Plus 1080p display. At kung mahilig ka manood ng mga Netflix, anime, or kaya mga movies, or kaya mga YouTube videos na nasa 2K to 4K resolution, eh magugustuhan mo to for sure kapare ko dahil talagang kitang-kita dito yung quality ng video at napaka-sharp din kapare ko nung pinuproject na display nito, lalo na sa game. Mamaya makikita nyo yan kapare ko. However, kung gagamitin mo to in outdoor at tirik na tirik yung araw, medyo may hirapan ka makita to dahil nga naka 950 nits lang to. Pero kung medyo shady naman yung part ng paggagamitan mo nito, makikita mo siya at visible na visible kapare ko. Ang usually pinaka nagustuhan ko dito habang gamit-gamit ko siya is yung kanyang curved display na bezel-less. Dahil kapag nanonood ako dito ng mga YouTube video, movie, or kaya ng anime, eh parang yung mismong video na lang yung nakikita doon at wala talagang cellphone kapare ko. Kaya kung usapang movie watching lang dito sa phone na to, eh talagang magugustuhan mo to kapare ko. At pagdating naman kapare ko sa kanyang looks or design, eh usually nagustuhan ko rin to. Maganda yung placement ng button niya. So dito sa right side kapare ko, makikita natin yung ating volume rack and also yung ating power button. Yes kapare ko, hindi side-mounted fingerprint tong phone na to dahil ito ay naka-in-display fingerprint na. And syempre, responsive yung kanyang in-display fingerprint. Kagaya nito. Pagdating naman sa left side dito kapare ko, napakalinis, walang nakalagay dyan. At sa bottom part naman nito kapare ko, nandito na yung ating SIM card tray. Nandito rin yung ating USB Type-C. Meron din tayo ditong microphone at meron din tayo dito kapare ko na speaker. Pagdating naman sa kanyang SIM card tray, eh usually dalawang SIM yung pwede mong isaksak dito pero hindi niya supported yung SD card. But don't worry, naka 256GB internal storage naman tong phone na to kaya wala din problema kung hindi niya supported yung SD card. Sa taas support naman nito, makikita natin yung nakasulat na powered by Infinix at andito na rin yung isa nating microphone at yung isa pa nating speaker. Isa pa sa magandang bagay dito is yung pagiging thin ng phone na to dahil nagko-complement to sa kanyang curved screen display. Kung titingnan natin siya sa sides kagaya nito, mapapansin mo talaga na ito ay isang curved display. Same siya nung effect na nakikita ko sa Samsung S22 Ultra na ni-review ko before. Which is, yeah, same na same sila, di ba? Konting side lang, malalaman mo talaga agad na ito ay naka-curved display. Pagdating naman sa material na ginamit dito, ito ay naka-glass front, glass back, and plastic frame. By the way, meron nga rin pala tong leather back kapare ko. Tinatawag to na vegan leather. So usually mas gusto ko yung isang iyon kaysa dito. Kaso ito lang yung nabili natin kasi ito lang yung in stock that time. Pero yeah, maganda yun. Baka matsambahan nyo. Pwede kayo makabili ngayon. And usually sa mga ginamit na material sa phone na to ay mapapatunayan talaga na ito yung flagship level phone ngayon ng Infinix. Pagdating naman sa battery part nito kapare ko, ito ay naka 5,000 mAh at supported na rin ang 68 watts fast charging. Makunat na yung battery mo, mabilis ka pang mag-charge. Kaya for sure, makakapag-grind ka sa mga games na gusto mong laruin kung gamer ka. And speaking of games mga kapare ko, ano ba yung kayang gawin ng phone na to in terms of gaming? Check natin sa part na to. So usually, ginamitin to ng chipset na MediaTek Dimensity 8020. 6 nanometer. Binubuo to ng 4 pairs of 2.6 GHz Cortex A78 and 4 pairs ng 2 GHz Cortex A55. At meron tong max clock speed na 2.6 GHz. Malakas-lakas din. Pagdating naman sa GPU nito kapare ko, ito ay naka-Mali G77 MC9. And pagdating naman sa Antutu benchmark score
score natin dito ay meron tayong nakuhang 703,685 Antutu bench score. At to be honest kaparekoy, pang flagship level na yung gantong Antutu bench score. At pagdating naman sa thermal test natin kaparekoy, medyo bagsak siya dito dahil nag-thermal throttling siya sa kanyang 68% performance. Ang pinaka-normal para sa atin is 80%. Kaya malinaw na bagsak siya dito sa thermal throttling. Pero don't worry mga kaparekoy dahil magkakaroon ka lang naman ng thermal throttling once na magamit mo yung full capability ng device mo or masagad mo siya sa kanyang performance. Dahil nag-wildlife stress test din tayo dito kaparekoy at nakakuha tayo dito ng stability ng 97.2%. So maganda naman kasi talaga pati yung kanyang score dito sa stress test. Pagdating naman sa max temperature na nakuha niya dito nung nag-stress test tayo ay umabot lang naman ng 46 degrees Celsius. Kaya mas makikita talaga natin yung performance ng device na to sa mismong gaming part. Kaya itry na natin. So simulan muna natin sa Mobile Legends. Pagdating sa Mobile Legends, kaya na neto yung ultra settings. And in terms naman sa performance neto ay napaka-decent ng performance niya kaparekoy. Goods yung gameplay natin dito, wala ko nakitang kahit anong FPS drop. And also yung kanyang display or graphics quality ay napakaganda. Hitik na hitik yung kulay niya usually dahil nga ito ay naka-AMOLED display. At dahil nga medyo thin yung phone na to, ay maganda yung kanyang feeling kapag gamit mo siya kaparekoy. Usually gustong gusto ko yung feeling kapag hawak-hawak ko yung phone na to habang naglalaro lalo na ng CODM. Nagustuhan ko siya kasi mas nahahawakan siya ng kamay ko. Pero minsan may mga part na parang nadudulas yung kamay ko dun sa likod lalo na kapag medyo nagbabasa to kasi pasmado ako mga kaparekoy. Pero para sa akin okay pa rin naman dahil paminsan-minsan ko lang naman yun na-experience. And by the way mga kaparekoy, meron nga pala itong tinatawag na X Arena. So usually ito yung built-in game booster ng Infinix Zero 30 5G. And yeah, maganda yung kanyang mga features. Meron dito mga game modes, may mga notification settings, pero wala pa tong fast charging. And dahil nga na-update naman ng Tecno, yung kanilang Tecno Camon 20 Pro 5G pagdating sa kanilang fast charging, I think magkakaroon din itong phone na to dahil talagang mabenta and also maganda yung kanyang specification. Kulang na lang yung fast charging para talaga solid na rin to sa gaming at hindi agad masira yung battery mo. Pero usually sa kanyang 5,000 mAh and fast charging support, kahit medyo magpahinga ka lang ng konti para makapag-charge, pwede mo na ulit siya agad magamit dahil malaki na naman yung battery niya at mabilis na rin siya mag-charge. Kaya yung fast charging para sa akin kahit di nila ilagay, okay lang din kaparekoy. So isa pa sa nagustuhan ko sa X Arena kaparekoy, kapag naglalaro ka na ng game, pwede mo siyang i-activate by just long swipe lang dito sa left side niya and then lalabas itong icon na to at magagamit mo na dito yung ibang interface and features kaparekoy ng X Arena. So yeah, pwede mo ditong baguhin yung iyong notification, game performance at kung ano-ano pa. Typical game booster lang siya usually. By the way mga kaparekoy, gagawa nga pala tayo dito ng extreme gaming test para sa Infinix Zero 30 5G. So kung meron kayong mga requested game na i-try dito sa phone na to para dun sa specific video na gagawin natin, ay i-comment yun na sa comment section para malagay natin or masama natin yan sa list ng itatry nating mga games para makita natin kung ano ba talagang kayang gawin ng phone na to doon. Anyway, pagdating naman sa Genshin Impact kaparekoy, dito mabibigla kayo dahil usually yung kanyang default settings is medium. Ibig sabihin yan ay yung pinaka supported graphical settings ng phone na to sa Genshin Impact. Pero playable din siya sa high graphical settings at 60 FPS. At dito ako nabigla kaparekoy dahil ang smooth ng performance nitong phone na to sa Genshin Impact at high graphical settings at 60 FPS din na settings. Stable and decent yung performance niya kaparekoy. Pero pag umabot na ng 15 to 20 minutes yung inyong paglalaro, medyo nagkakaroon tayo dito ng common FPS drop pero hindi to nakikita mga kaparekoy as in yung smooth na performance niya tuloy-tuloy pa rin. Nandun pa rin yun pero nagkakaroon lang tayo ng mga common FPS drop at madalang lang naman to lumabas. Pero pagdating sa kanyang temperature, talagang mas tataas to kaparekoy. And speaking of that, ay nung nag-try ako dito kaparekoy sa nakikita nyo, naka-high graphical settings yan. Simula pa kanina nung nag-i-explain ako. And then ito yung nakuha nating temperature sa kanya at talagang mataas to kaparekoy dahil umabot to ng 40 to 42 degrees Celsius. And yan ay nakuha natin after lang ng 15 minutes sa paglalaro. So umiinit pa rin talaga tong device na to pero ang good thing dyan ay hindi ko siya nakita ng thermal throttling or bumagsak yung performance niya although umiinit talaga yung device at hindi naman natin yun maaalis doon. And then based din sa 1 week na paggamit ko sa kanya, wala akong nakita talaga na thermal throttling sa device na to. Pero yun nga, hindi naman perfect tong device na to pagdating sa gaming kaya meron pa rin tayo nakakuhang mga slight FPS drop pagdating sa mga heavy game like Genshin Impact. At nakikita nyo naman yan dyan sa video. Now, let's jump naman sa CODM. Pagdating naman dito sa CODM, napaka-solid din ang performance ito. Dahil nakakuha lang naman tayo ng very high graphics at max frame rate dito sa CODM. At alam ninyo na natutuwa ako sa mga phone na kaya mag-handle lang max frame rate dito sa CODM. At itong phone na to, ang isa sa pinaka nagustuhan ko about yan. And in terms of performance naman kaparekoy, no doubt, decent na decent yung performance niya dito sa CODM. FPS drop free all the way mga kaparekoy. Walang nangyaring kahit anong thermal throttling at hindi din siya nagkaroon ng kahit anong single FPS drop kahit marami ng animation
animation na nangyari. Pero yun, medyo umiinit yung device natin dahil nga naka-max out yung kanyang settings. Pero don't worry, yung kanyang temperature is enough at hindi naman siya ganon ka-annoying. Kaya yeah, goods yung CODM dito. And kung camera naman yung usapan kapare ko, hindi nagpapatalo itong Infinix Zero 35G na to. Bakit kamo? Dahil meron lang naman siyang 3 full camera setup sa main camera nito. Meron tong 108 megapixel camera na merong OIS stabilization features, makikita nyo mamaya. Meron din tong 13 megapixel ultra-wide camera and also 2MP depth sensor camera. Pagdating naman sa selfie camera nito, ito ay naka 10 megapixel camera kapare ko. At ito naman yung mga photo na nakolekt ko after kong magbakasyon at gamitin tong daily driver phone. So ito yung mga yon. So kung makikita ninyo dyan kapare ko, maganda yung quality ng photo. And then na doon kapare ko, kung ano yung kulay na tinitake kong object or kaya view, ay ganun din yung napaprocess na itong phone na to. Unlike kasi sa ibang mga phone, medyo na over-process or over-enhance sila yung kulay. Dito kapare ko, balance lang. Okay yung kanyang white balance, okay din yung kanyang contrast, okay na rin yung kanyang photo quality, vibrant naman at okay din yung kanyang sharpness. However, kapag magtitake na tayo ng photo or video sa mga low light situation, for example, gabi na or kaya madilim yung kwarto mo, medyo noisy na yung image or soft na siya, kumbaga. Or marami na siyang gray part kagaya ng isang tog. So dyan sa part niyan, makikita natin na pumangat talaga yung kanyang photo quality. At para ma-fix tong ganito, ay kinakailangan natin ng ilaw. And that's the reason why naglagay ang Infinix ng flash sa kanyang rear and front cam kapare ko. At dahil dito, mas makakapag-take tayo ng magandang photo in low light situation. However, meron pa rin namang flaws tong features na to. Dahil hindi siya ganun ka-okay kapag malayo na yung camera sa mukha mo or dun sa subject na pipicturean mo. Kaya medyo may konting limit pa rin naman ito and sa lahat naman ng phone is ganun. At pagdating naman sa kanyang video quality and resolution na supported, kaya na ito mag-shoot ng 4K at 60 FPS at yun yung pinaka nagustuhan ko dito dahil both camera, near and front ay kaya tong gawin. Ang maganda pa dyan, ito ay OIS na. Kaya mas establish yung video mo kahit na hindi ka gumamit ng gimbal. And kung may magtatanong sa inyo, marirecommend ko pa rin ba na gamitin nyo ng gimbal tong phone na to? Usually, ang sagot ko dyan is depende kung saan nyo siya gagamitin. Oo, kung gagamitin nyo yan sa mga product shoots or kaya gagawa ka ng filmmaking, project sa school, or meron kang bibidyohan na something, mas okay na gumamit ka ng gimbal doon para mas establish yung footage mo at mas madali siyang i-edit. However, kung ang gagawin mo naman is common video lang, halimbawa magbablog ka, okay na okay yun dito para kahit handheld lang or kaya gagamitin mo lang siya in day-to-day basis like magtitake ka lang ng picture, ng video, kahit saang place, kahit saang lugar, ay pwede na. Hindi mo na kinakailangan pa ng gimbal doon. Pero, if need mo nga siya ng commercial use or gagamitin mo siya in some of your projects, mas recommended na gumamit ng gimbal. Dahil hindi naman ganun ka-perfect yung stabilization niya, pero pa rin ako nakikitang shaky part doon at mapipix lang yan ng mga gimbal at halos sa lahat ng smartphone is merong ganun. Kaya wala nang issue doon sa part na yon. Okay? Now, ito naman yung conclusion ko para sa phone na to kapare ko. Usually, yung kanyang specs, yung kanyang price, yung kanyang performance pagdating sa gaming, display, and also camera ay talagang nandun na talaga sa flagship level ng Infinix. However, if dadalhin natin yung competition in global market, ay hindi ito yung pinaka the best phone para sa 15,000 pesos phone. Pero if need mo nga ng ganung mga specs like camera, display, curve, screen, and solid na gaming performance, I will definitely recommend this phone para sa iyo kapare ko. But meron pa rin akong cons sa phone na to, lalo na sa kanyang curve display. Kung isa kang tao na medyo balasubas gumamit ng cellphone, mahilig iba to kung saan or kaya ipantouching tong cellphone mo or kung saan man lang i-place at nahulog to at nabasag yung kanyang screen, medyo mahal po yan ipagawa. Kaya yung mga curved display phone ay talaga medyo expensive pagdating sa kanilang repair. Pero kung hindi ka naman ganong tao, kagaya ng tinutukoy ko kanina na medyo careless sa paggamit ng cellphone nila kung saan nila nilalagay, ay marirecommend ko tong phone na to. At para sa akin, yun lang yung cons niya and also yung kanyang software update. So yeah, para sa akin, goods tong phone na to. If bibili kayo ng phone ngayong magpapasko, ay marirecommend ko itong Infinix Zero 35G at antayin yung magiging gaming test natin. Anyway, ano yung suggestion nyo about sa video na to? Masasabi ninyo, comment nyo naman yan dyan sa comment section. Yun lang. Peace.